We will continue our discussion of carbohydrate metabolism. Last time, we finished looking at the chemical logic of glycolysis, the first metabolic pathway that we discussed. Now we will move on to a very short discussion of how metabolic pathways are regulated. If you recall from our discussion of glycolysis, we mentioned something about a committed step. So the committed step is the step in your metabolic pathway after which all of your metabolites proceed until the final product is formed. That's your committed step. So essentially, pag nadaanan mo na yung committed step ng isang metabolic pathway, dire-diretso na siya. Yun yung concept ng committed step. Now, paano nila nalalaman kung ano yung committed step ng isang pathway? So, usually, it's still based on thermodynamics and yung mga concepts na naaral natin sa biochemistry. So, if we look at it from a thermodynamic perspective, so gagamitin ulit natin yung konsepto ng delta G. So, here we have in this table the delta G at the standard state. So, meron tayo dito yung 10 steps ng glycolysis natin. However, ayan, na-emphasize ko to last time. Meron din tayong tinatawag na delta G lang, which is your delta G sa non-standard state. And again, pag sinabi nating non-standard state, ina-account natin yung actual conditions. So kapag non-standard state, ang pinaka-critical dito is yung actual concentrations ng reactants and products mo sa loob ng cell. Okay? Again, pag meron nitong symbols na to, dun sa delta G natin, it means standard state. Kapag wala, actual conditions yon, which means itong delta G na non-standard state yung titignan natin. And if you notice, there are several steps ng glycolysis kung saan yung delta G value niya ay very, very negative. To be more specific, steps 1, 3, and 10. The rest of the steps dito, makita natin, very close to 0 sila. And if you recall, if delta G is equal to 0, ang sinasabi natin is, yung process mo ay nasa equilibrium state. Ibig sabihin, yung rate ng forward ng reaction mo at yung rate ng backward ng reaction mo ay equal lang. Pero tatandaan natin, sa isang metabolic pathway, ang preference niya ay mag-proceed sa product side kasi gusto nating ma-form yung end product ng isang metabolic pathway. Otherwise, hindi niya masussustain yung buhay ng cell. Okay? So, ang focus natin ay steps 1, 3, and 10. Now, paano nila nalalaman kung alin dito yung committed step? So, actually, that is the first thing. Ang committed step ng isang pathway dapat very negative ang delta G non-standard state niya. Okay? So, may candidates tayo ngayon for glycolysis. Steps 1, 3, and 10. Now, obviously, kung step 10, ang committed step niya, walang sense yon kasi nasa dulo na siya ng pathway. Bakit siya walang sense? Kasi, imaginein mo, nag-invest ka na doon sa unang 9 steps ng pathway mo. Tapos, saka ka lang magkakaroon ng commitment doon sa pathway sa dulo. So, wala siyang sense. So, we eliminate step 10. So ngayon, ang options na lang natin ay steps 1 and 3. Ngayon, paano nila madedetermine alin dun sa dalawa? So, dalawa yung actual experiments na pwede nilang gawin. So ito, based na sa experiments and biochemical principles. Okay? So number 1, ang observation nila, yung reactant ng step 1, which is glucose, meron pa siyang ibang pathway na pwedeng pasukan, hindi lang glycolysis. Okay? Then, another experiment na ginawa nila is, for step 3, they observed na yung enzyme nito, which is phosphofructokinase 1, yung enzyme ng step 3, marami siyang allosteric regulators. Anong ibig sabihin nun?
maraming molecules yung pwedeng mag-control or mag-regulate ng kanyang activity. So, kung naalala nyo dun sa ating introduction dito sa carbohydrate metabolism, meron tayong tinatawag na feedback inhibition mechanism, wherein yung final product ng pathway mo, ini-inhibit niya yung enzyme ng isang former step. Yun yung isa pa sa mga magdedetermine kung ano yung committed step ng isang pathway. Yung enzyme ng committed step, marami siyang allosteric regulators. So yun yung findings nila. Kaya ang conclusion nila, step 3, yung committed step ng glycolysis. Okay? So ano ulit yung criteria? Number 1, delta G, non-standard state. Should be very, very negative. Number 2, yung position niya dun sa series mo ng reactions sa pathway. Okay? Walang sense kung nasa dulo na siya, kahit siya pa yung pinaka-negative na delta G, non-standard state. And pangatlo, experimental observations. Okay? So ano yung tinitignan nila? Primarily, yung allosteric regulators ng enzyme para sa step na yon. Okay? Then we move on to feeding glycolysis. So ano ibig sabihin ito? So ano pa yung iba nating pwedeng pagkunan ng glucose na i-channel sa glycolysis pathway? Kasi so far, ang alam lang natin, ang starting point ng glycolysis ay glucose. Saan galing yung glucose na yon? Galing sa diet. Okay? Pero saan siya exactly nanggagaling? Okay? So, of course, may starch. Okay? May starch dun sa kinakain natin. So, makikita din natin later kung paano nabe-breakdown yung starch into glucose bago siya pumasok sa glycolysis. Now here, nakikita natin yung iba pang monosaccharides and disaccharides na pwedeng mag-provide ng metabolites sa glycolysis. Okay? So ano yung mga nakikita natin dyan? Galactose, mannose, fructose. Kung makikita nyo, dalawa yung pwede niyang entry points sa glycolysis and nakadepend yon kung saang organ siya minimetabolize. So let's start with sucrose. Okay? So ang sucrose, disaccharide yan. Ano-ano yung monosaccharides na nagko-compose sa kanya? Glucose and fructose. So yung sucrose, na again galing sa diet natin, nabe-breakdown siya dun sa dalawang monosaccharides through an enzyme. So ano yung enzyme na yon? Sucrase. So pag na-breakdown siya, meron ka ng glucose and fructose. So yung glucose dyan, pwede na siyang dumiretso sa glycolysis. Next, pwede rin tayong kumuha ng monosaccharides from lactose. So yung lactose, ano yung compositions niya? Galactose and glucose. Okay? Disaccharide din ang lactose. So yung enzyme natin dyan is lactase. So pag na-breakdown siya ng lactase, meron ka ng glucose at galactose. Yung galactose, pwede siyang pumasok sa glycolysis as glucose 6-phosphate. So makikita natin later kung paano yun mangyayari. So we will start with fructose, okay? So yung fructose, paano siya na-metabolize para makapasok siya sa glycolysis? Again, depende to kung saang organ siya minimetabolize, sa muscle or sa liver. So we will start with muscles. Skeletal muscle. Again, pag sinabing muscle, dito sa discussion natin ng metabolism, it's about skeletal muscle. So, ang fructose, kapag nakarating siya, na-transport siya sa skeletal muscle, meron tayong enzyme doon na ang tawag ay hexokinase. Okay? So, present yung enzyme na yan sa skeletal muscle natin. Anong ginagawa niya sa fructose? So, ginagawa niyang fructose 6-phosphate. Okay? So, yung fructose 6-phosphate na yan, pwede na siyang pumasok sa glycolysis. So, if you remember, meron tayong step sa glycolysis kung saan ang reactant niya ay fructose 6-phosphate. Okay?
Then, what about the next organ? So, liver. Paano nagpa-process ang fructose sa liver? So, take note, iba yung processing or metabolism ng fructose kapag sa liver siya napunta. Bakit? Kasi, kung sa skeletal muscle, meron ka nung hexokinase, wala ka nun sa liver. So, ang magpa-process ng fructose molecule mo sa liver ay ang enzyme na tinatawag nating fructokinase. So, yung fructokinase, kakabitan niya ng phosphate group yung fructose sa carbon 1. Sa carbon 1 siya magkakaroon ng phosphate versus doon sa skeletal muscle natin. So, kung babalikan natin yung previous slide, so sa skeletal muscle natin, yung ating hexokinase, sa carbon 6 niya, nilalagyan ng phosphate group, yung fructose. So, isa yun sa major difference. Now, sa liver, kapag na-phosphorylate na si fructose, so fructose 1-phosphate na siya, if you recall, nung nag-aral tayo ng monosaccharides, ang sabi ko, yung kanyang cyclic conformation at equilibrium yan with the open chain conformation. So, yung open chain natin ng fructose 1-phosphate, siya ay substrate nitong fructose 1-phosphate aldolase. So, aldolase siya, ang ginagawa ng aldolase ay i-break down niya yan into 2 3-carbon molecules. Ano yung molecules na yon? Glyceraldehyde, makita nyo dito, and dihydroxyacetone phosphate. Kung natatandaan niyo yung glycolysis natin, yung dihydroxyacetone phosphate, ito ay isa sa mga metabolites ng glycolysis. So, di ba yung next step doon, yung dihydroxyacetone phosphate, i-isomerize siya into glyceraldehyde 3-phosphate, and then yun na yung magpo-proceed sa step 6 ng glycolysis, yung energy payoff stage ng glycolysis. Okay? Now, what happens to glyceraldehyde, yung isang molecule, pag kinat ng aldolase yung fructose 1-phosphate? Dalawa yung pwedeng mangyari sa kanya, okay? Kung mapapansin nyo dito sa pathway na to, dalawa yung pwedeng mangyari. First is, pwede siyang idiretso i-phosphorylate. So again, you require ATP there. So i-phosphorylate mo siya through this enzyme, glyceraldehyde kinase. So ang ending, glyceraldehyde 3-phosphate din siya. Papasok na rin yan sa glycolysis. However, pwede rin siyang mapunta dito sa isa pang branch point ng pathway. So anong mangyayari sa kanya? Alcohol dehydrogenase will act on it. So this one requires NADH. Tapos magfo-form siya ng glycerol. Yung glycerol, pwede siyang i-phosphorylate. So magiging glycerol 3-phosphate siya. And then this glycerol 3-phosphate, pwede rin siyang ma-convert to dihydroxyacetone phosphate. Now, this enzyme, glycerol phosphate dehydrogenase, NAD+ naman ang kailangan niya, so magre-regenerate siya ng NADH. Bakit regenerate? Kung mapapansin nyo sa branch na to, okay, ng pathway, may step tayo dito, nag-consume ng NADH, so nag-produce siya ng NAD+. Eventually, magko-consume din siya ng NAD+ sa step 6 at magpo-produce ulit ng NADH. So essentially, kung titignan natin tong branch na to ng pathway, walang net consumption ng NADH. Okay? So, naging dihydroxyacetone phosphate din siya. I-isomerize siya to glyceraldehyde 3-phosphate. Pasok na siya sa glycolysis. Now, ang question natin ngayon is, bakit kailangan ng ganitong branch point doon sa processing ng fructose? The thing is, dito sa branch point na to, nag-generate siya ng glycerol. Now, ang glycerol natin, if you recall, nung nag-aral tayo ng lipids, yung triglycerides natin, yung ating mga phospholipids, okay? Meron silang backbone, di ba? Which is glycerol. So, kapag may excess ka ng fructose sa liver, okay, itong dalawang branch points natin, itong step 3 and step 4, yan yung branch point, di ba? Pag sobrang dami ng fructose mo na pinaprocess sa liver, tumataas din yung rate kung saan
dumadaloy yung fructose natin dito sa branch point na to. Ibig sabihin, dumadami din yung glycerol na napoproduce ng liver. And kailangan mo yung glycerol para mag-synthesize ka ng triglycerides, ng phospholipids. Pero ang focus natin yung triglycerides. Triglycerides yung nasostore sa adipocytes or fat cells. So, kung tumataas yung rate nitong path na to, itong branch point na to, dumadami yung glycerol, ibig sabihin, nagkakaroon ka ngayon ng precursor para mag-produce ng mas maraming triglycerides or yung triacyl glycerols na nasostore sa adipocytes. Okay? Why is that? Something that we need to emphasize. If you are familiar with your sodas, okay, yung mga soft drinks natin, ang sweetener na ginagamit dyan ay fructose syrup. Bakit? Kasi mas mura ang fructose syrup compared sa sugar, sa sucrose. Mas mura siya. And mas matamis din siya. So in terms of sa panlasa natin, with a lesser amount of fructose, mas nagre-register siya as matamis na sa ating taste buds. Ngayon, kung excessive yung consumption natin ng soft drinks, okay, ibig sabihin, dumadami din yung fructose na napaprocess sa liver. Tulad ng sabi ko kanina, kung dumadami yung fructose na napaprocess sa liver, tumataas din yung amount ng glycerol na napoproduce ng pathway na to. Ibig sabihin, mas mataas yung rate ng production ng triacyl glycerol or triglycerides na again sinostore sa fat cells. Okay? Second point. Again, yung danger din kasi dito is because yung processing ng fructose sa liver, hindi siya dumadaan sa committed step ng glycolysis, which is step 3. If you notice, yung ating metabolites na papasok sa glycolysis, glyceraldehyde 3-phosphate siya, right? Which is yung reactant ng step 6. Nilagpasan na niya yung step 3. Ibig sabihin, itong metabolite na to na pumapasok sa glycolysis, wala siyang checkpoint. Ibig sabihin, kahit na dumami yung glyceraldehyde 3-phosphate from fructose na pumapasok sa glycolysis, hindi yon nagiging cause of inhibition ng enzyme ng step 3. Okay? Which means hindi nare-regulate yung fructose na metabolize sa liver at pumapasok sa glycolysis. So again, doon nagkakaroon ng concern dahil walang checkpoint and napoproduce yung glycerol dito, which is isa sa mga kailangan para mag-synthesize ka ng triglycerides. Okay? Kaya, yung pag-consume ng maraming soft drinks nagli-lead sa increase in fats, body fats. Okay? On the other hand, meron tayong condition na tinatawag na fructose intolerant. So yung fructose intolerance, okay, ano yung enzyme na kulang sa kanila? So yung enzyme na kulang sa kanila is fructokinase. Hindi fructokinase. Fructose 1-phosphate aldolase. Okay? So yung fructose 1-phosphate aldolase, dahil kulang yung enzyme na yan or hindi present yung enzyme na yan sa mga taong may fructose intolerance, hindi nagpo-proceed itong pathway na to. Wala siya. Okay? Which means ang fructose 1-phosphate mo, nagbi-build up lang dun sa liver. Ano yung dangers doon? So, ang danger doon is, itong fructose 1-phosphate, inhibitor kasi siya nung enzyme na nagbe-breakdown ng glycogen. If you remember, nagsustore ng glycogen sa liver. So, kapag halimbawa, naubos na yung kinain mong glucose, halimbawa, ibig sabihin, bababa na yung glucose amount sa blood mo. So, ang regulation ng katawan is magbe-breakdown siya ng glycogen into glucose
sa liver. Tapos, isusupply ng liver yung glucose sa dugo para ma-maintain yung blood sugar. Pero for fructose intolerant people, dahil nai-inhibit yung enzyme na nagbe-breakdown ng glycogen nitong fructose 1-phosphate, hindi nila kayang i-breakdown yung glycogen na nasa liver nila. So ano nangyayari? Most of them ay nagkakaroon ng bumababa yung kanilang blood sugar level. Okay? So ano yung dito? Ano yung remedy? So kailangan lang nilang umiwas sa mga pagkain or drinks na may fructose para hindi mag-build up yung fructose 1-phosphate nila. Okay? Then, galactose. So, saan galing yung galactose na to? Sa lactose, right? So, yung galactose, paano siya nakakapasok sa glycolysis? Kanina nakita natin nakakapasok siya as glucose 6-phosphate. Paano yun nangyayari? So, ang galactose mo, first, ifo-phosphorylate siya. So, kailangan natin ng ATP. Magiging galactose 1-phosphate. Then, yung galactose 1-phosphate, mag-undergo siya ng, para tong exchange reaction lang siya. So, it's a reaction between galactose 1-phosphate and UDP glucose. Ano yung UDP? Uridine diphosphate. Nucleotide yan. Okay? Yung uridine diphosphate mo, dinerivatize mo siya, kinabitan mo lang siya ng glucose. So, UDP glucose. Ang nangyayari is, mag-exchange lang sila. Yung glucose 1-phosphate mo dito, marirelease siya, and then mapapalitan siya ng galactose. So, what you get at the end of the transfer reaction or exchange reaction is glucose 1-phosphate and UDP galactose. Tapos, yung glucose 1-phosphate mo, pwede mo siyang i-isomerize into glucose 6-phosphate. So ito, pwede na siyang pumasok sa glycolysis. To be specific, step 2 siya papasok. Okay? So ganyan pinaprocess yung galactose. What about mannose? Okay. So ang mannose naman, very simple lang yung processing niya. So ang mannose, substrate din siya ng hexokinase. So nakita natin yung hexokinase kanina sa skeletal muscle, yung substrate niya fructose. So yung hexokinase, pwede rin siyang mag-react with mannose. So with ATP, ang gagawin ni hexokinase, ifo-phosphorylate din niya si mannose. So magpo-produce yun ng mannose 6-phosphate. And then meron din tayong enzyme para i-isomerize si mannose 6-phosphate into fructose 6-phosphate. So yung fructose 6-phosphate, pwede na rin siyang pumasok sa glycolysis. Okay? So far, ano-ano yung mga nakita na nating pwedeng feeder ng glycolysis pathway natin? So of course, yung ating glycogen or starch na nakukonsume sa diet, i-breakdown yan ng alpha amylase para maging glucose. So yun yung papasok sa glycolysis. Sucrose, okay, i-breakdown ng sucrase para maging glucose at fructose. Galactose, galing yan sa lactose, right? And then mannose, okay? So yan yung mga nag-feed ng glycolysis pathway. Now, what about the endogenous glycogen? So yung glycogen na nakastore sa primarily liver and skeletal muscle natin. So yung glycogen, endogenous glycogen natin, okay, merong 4 na steps para ma-breakdown siya. So we have from glycogen, the polysaccharide, i-breakdown siya into the final product, which is glucose 1-phosphate. This one is isomerized. Okay, this is isomerized into glucose 6-phosphate and then eventually into glucose. Now, this is a very short pathway. Ang committed step niya ay yung first step. So, the enzyme dito sa first step is glycogen phosphorylase.
So, kung natatandaan natin kanina, ang isa sa mga features ng isang committed step ay yung enzyme nung committed step mo, marami siyang allosteric regulators. So, yung ating enzyme dito, glycogen phosphorylase, okay? Ang kanyang mga allosteric inhibitors, ATP, glucose 6-phosphate, and glucose. Ibig sabihin, pag mataas itong molecules na to, ini-inhibit nila yung glycogen phosphorylase. Which makes sense, di ba? Kung marami kang glucose at marami kang glucose 6-phosphate, walang need para mag-breakdown ka ng glycogen. Ganon din pag marami kang ATP. Kasi pag marami kang ATP, nasisense yun ng cell as ibig sabihin, marami ka pang available energy, hindi pa need i-breakdown yung glycogen. On the other hand, yung nag-activate naman sa ating glycogen phosphorylase is AMP or adenosine monophosphate. If you recall, yung AMP, isa ito sa product nung isang form ng hydrolysis ng ATP. So, ATP into pyrophosphate or PPI plus AMP. Okay? Ibig sabihin, pag marami kang AMP, marami ng ATP yung nag-hydrolyze. Ibig sabihin, na-use up na yung energy ng cells. So, pag tumaas ang AMP concentration, na-activate yung glycogen phosphorylase ng AMP. Which is correct kasi ibig sabihin kailangan mo nang mag-breakdown ng glycogen. So dapat active yung glycogen phosphorylase mo. Now aside from this, your glycogen phosphorylase is also regulated through post-translational modification. Okay? If you recall translation, protein synthesis yon, di ba? Post-translation, so after translation or after protein synthesis, pwede mo pang i-modify yung protein mo. So this modification is either attachment of a phosphate group or removal of that phosphate group. Okay? So, ano ang nangyayari sa glycogen breakdown? Now, before we go to the reactions, so let me just emphasize na itong ating glycogen phosphorylase, meron siyang enzyme cofactor which is called pyridoxal phosphate. So ang pyridoxal phosphate ay galing sa precursor molecule na tinatawag na pyridoxine. So ang pyridoxine is one of the vitamins, one of the B vitamins. So it's vitamin B6. So kaya kailangan natin yung vitamin B6 para yung mga enzymes na ang cofactor ay pyridoxal phosphate mag-function. Okay? So anong nangyayari sa glycogen phosphorylase? So nangyayari is, yung ating pyridoxal phosphate, may phosphate group na siya. Ito, may phosphate group na siya. So pagpasok ng ating substrate, which is the glycogen, so papasok siya dyan. Remember, this is a polysaccharide, pero mag-a-act lang siya doon sa pinakadulo ng glycogen mo. Okay? So mag-a-act siya dito sa alpha-1,4 na glycosidic bond ng glycogen. Okay? So mangyayari is, yung ating non-reducing end, kukunin niya yung phosphate dito. So, aside from glycogen, ang isa pa sa mga substrates ay phosphate. Okay? So, yung phosphate na yan, yung free phosphate, kukunin niya. Then, bago yon, kukunin muna niya yung proton. Okay? So, you have to go back a bit to your organic chemistry. Kukunin niya yung proton, then electron rearrangement dito sa free phosphate, yung color green. And then, yung rearrangement na to, kasama dyan yung pagkuha niya ng proton doon sa pyridoxal phosphate. This is your pyridoxal phosphate. Okay? Then, ang next dito is electron rearrangement. So, si pyridoxal phosphate, babawiin niya yung proton na kinuha ng free phosphate. And then, the free phosphate, a nucleophile here, can now attack the positively charged free glycogen here. May positive charge na siya dyan. Okay? Creating your glucose 1-phosphate.
So yung glycogen mo, nabawasan na siya ng isang phosphate. So remember, ang glycogen phosphorylase, ang ina-attack niya, alpha-1,4 glycosidic bond. Ang product ay glucose 1-phosphate. Okay. Now, glycogen phosphorylase, actually, marami pa siyang kinakatalyze na, sorry. Ang kinakatalyze lang niya is the breaking of alpha-1,4 glycosidic bond. Pero at some point, so ang nangyari kasi is, doon sa glycogen, polysaccharide natin, ang nangyayari is, one at a time, di ba? One at a time yung pag-catalyze ng glycogen phosphorylase. However, kapag lumalapit na siya sa isang alpha-1,6 na linkage, which is yung branch, di ba? Na linkage sa glycogen, titigil siya kapag nakarating na siya sa tinatawag na limit branch. So what is a limit branch? Ang limit branch is 3 to 4 residues away from an alpha-1,6 glycosidic bond. Ibig sabihin, kapag may limit branch na, hindi na to kayang i-cut ng glycogen phosphorylase mo. So, aalis na itong end na to ng glycogen sa active site ng glycogen phosphorylase. Pero, paano siya mabe-breakdown? So, meron tayong tinatawag na glycogen debranching enzyme. Anong ginagawa ng glycogen debranching enzyme? 3 reactions yung kinakatalyze niya. Okay? Number 1 is, itong limit branch na to, which is 3 glucose units long. Yung 3 yan, okay, yung part ng limit branch na to, ang gagawin niya is, be-break niya tong alpha-1,4 linkage and then ita-transfer niya sa isa pang free na end ng glycogen molecule mo. Okay? So, ang effect nun is, pinahaba niya itong end na to ng glycogen. Pinahaba niya. Okay? So, that's one. So, bakit 3 yung kinakatalyze niya? Well, actually, essentially, overall, 2 lang siyang reaction. Number 1 is a transferase reaction kasi ita-transfer niya itong part na to ng limit branch to another end of your glycogen. So, that's one, yung transferase. And then the second is hydrolysis nitong alpha-1,6 branch or alpha-1,6 glycosidic bond para ito maging glucose 1-phosphate din siya. Okay? So, dalawa yung kinakatalyze ng debranching enzyme. Number 1 is transferase. Okay? Yung limit branch, ita-transfer niya sa isa pang end ng glycogen. And second is hydrolysis. So, tatanggalin niya yung glucose na may alpha-1,6 linkage. And then, itong napahabang end ng glycogen mo, pwede na ulit dyan mag-catalyze yung glycogen phosphorylase. Okay? Now, remember, yung end product ng glycogen phosphorylase is glucose 1-phosphate. So, yung glucose 1-phosphate mo, ina-isomerize siya into glucose 6-phosphate. So, the enzyme is phosphoglucomutase. So, ang nangyayari lang is, yung enzyme natin mismo may phosphate dun sa active site niya. So, yung phosphate na yan, ikakabit niya sa carbon 6, and then, yung phosphate na nasa carbon 1, nung glucose mo, yun yung i-exchange niya. Okay? Kaya magiging glucose 6-phosphate siya. Now, this glucose 6-phosphate, kung sa muscle yan, skeletal muscle na glycogen, yung glucose 6-phosphate na yan, i-channel na niya sa glycolysis. Kasi ano ba ang priority ng skeletal muscle? Harvesting energy, di ba? Kasi kailangan may consistent supply siya ng ATP. So ang priority niya is itong glucose 6-phosphate, idediretso niya sa glycolysis. Pero, pagdating sa liver, iba na yung mangyayari. Okay? So, meron tayong glucose 6-phosphate. So, yung glucose 6-phosphate na yan,
Ita-transport siya papunta sa endoplasmic reticulum. And then, sa endoplasmic reticulum, tatanggalan siya ng phosphate. Now, ano yung consequence kapag tinanggal mo yung phosphate dun sa glucose? Kung natatandaan nyo, nung diniscuss natin yung glycolysis, sinabi ko yung purpose ng pag-phosphorylate. Bakit ka nagkakabit ng phosphate group sa glucose? Diba, ang purpose niya is para hindi ulit lumabas yung glucose sa cell. So ngayon sa liver, ang ginagawa niya is tinatanggal niya yung phosphate dun sa glucose. So glucose na lang siya. So ang mangyayari sa glucose na to is lalabas siya ng hepatocyte, lalabas siya ng liver cell. Bakit? Kasi ang purpose ng liver mo ay mag-supply ng glucose sa blood. Siya yung nagme-maintain ng blood sugar, di ba? So yun yung difference nung fates ng glucose na nagmumula sa glycogen ng skeletal muscle at ng liver. So sa skeletal muscle, yung glucose 6-phosphate diretso sa glycolysis. Pero sa liver, yung glucose 6-phosphate may additional step pa siya, which is removal of the phosphate group para maging glucose siya. And then yung glucose na yon, ita-transport na siya sa bloodstream para masupply siya sa ibang organs na kailangan ng glucose. Okay? So, yun yung mga feeders ng glycolysis natin. Okay? Yung mga disaccharides natin na binibreak down sa monosaccharides nila and glycogen.